7 people were confirmed dead in Antipolo City following landslides and floods triggered by Tropical Storm Enteng. And for the details, ready na ba? We have News 5 correspondent Ria Fernandez on the ground. Ria, okay, narinig ko yung report mo kanina. Kamusta ang sitwasyon dyan, Ria? Hi, Ria. Okay. Hi, magandang hapon sa inyo, Lord. Opo. Ah, O Ria, kanina narinig namin yung report mo sa One Balita Pilipinas at medyo nakaka-tense yung isang effort kanina, no, na narinig. May bato daw na sobrang laki at sinusubukang basain dahil they believe that may tao raw na nakaipit sa ilalim ng malaking bato na yan. Ano nang update doon since kanina? tama ka dyan, Lord, no? Sabay-sabay at tulong-tulong ang mga rescuer at volunteer dito sa Sitio Upper Banaba, sa Barangay San Luis, dito sa Antipolo City, Rizal, sa paghila doon sa lubid na nakakabit nga doon sa malaking bato. So kanina, nahila na nila yon, kaya lang wala doon yung mga tao na naniniwala kasi mga rescuers dito na posibleng doon naipit yung 3 pang nawawala mula sa isang pamilya na naging biktima ng landslide dito sa lugar, no? So ngayon, patuloy pa rin yung kanilang pagbungkal dyan sa dyan sa magubat na bahagi nitong Sitio Upper Banaba. Kanina pakita natin, meron silang tinaling isa pang malaking bato, hinihila nila yung wala rin sila nakita. Tapos may binubungkal silang puno ng kawayan, pero wala rin doon. Ang sabi sa atin ng incident commander na si Kagawad Brandon Villegas, hindi sila titigil dahil may umaalingasaw daw na masangsang na amoy. Gusto lang nilang i-rule out na wala talaga dito bago sila magdeklara na tapos na ang kanilang search and rescue operation. Medyo delikado, Lord at Denise, yung operasyon ngayon, no? Kasi mga bandang alauna, bumuhos ang malakas na ulan, so pansamantalang tumigil yung ating mga rescuers sa paghahanap dun sa 3 missing. Tapos nakikita rin natin kanina na yung mga talon, yung mga falls, mabilis na yung pagragasan ng tubig at hindi na klaro o clear yung tubig, no? Chocolate na. So ibig sabihin, nagkakaroon na naman ng soil erosion mula sa taas na bahagi nitong bundok. Lord? Oo. Okay. Ria, ang tawag dito, yung area na kung saan may gumuho, bigyan mo lang kami idea, let's say from Antipolo proper sa sentro, gaano pa siya kakalayo? Ito ay nasa parang probinsyang parte ng Antipolo City. Ito yung nasa Maburol na, no? Nung binabaybay namin papunta dito sa Barangay San Luis, kami mismo ng team ko, medyo kami na, ay, may ganito pa palang parte sa Antipolo City na alam naman natin na developed at lungsod na, no? So, kumbaga probinsya feels talaga dito. At papunta dito sa ground zero, mga 5 hanggang 7 minutong lakad. So dumaan kami sa gilid ng ilog at lahat ng mga daanan maputik, no? Isipin ninyo na kayo ay pumupunta sa isang parang virgin na ilog. Ganon yung lugar na pinuntahan namin. O ganito yung sitwasyon ngayon sa ground zero. Kaya lang, syempre, maputik yung akbos ng tubig mula sa talon dahil bumuhos nga kaninang pagkatapos ng hali ang malakas na ulan. Ria, just to go back to what you reported earlier, no, yung 3 pang hinahanap and they're trying to rule out. Aside from those 3, meron pa bang ibang sinusubukang hanapin ng mga residente na naapektuhan or possibly na stuck because of the landslide? Dito sa Barangay San Luis, 3 yung talagang nakatutok yung ating mga rescuers sa paghahanap, no? Mula ito sa isang pamilya na nakatira doon lamang sa taas ng bundok. Sabi sa atin nung lone survivor nitong pamilyang to, siya ay kapatid ng mga namatay, no, nung pamilya. Ria, 24 years daw silang nakatira siya. 24 years old siya. 24 years siyang lumaki dito sa Sitio Upper Banaba.
Hindi daw nangyayari sa kahit anong lugar daw sa kanila itong mga pagguho ng lupa. Bumili lang daw siya ng almusal sa labas, tulog daw yung kanyang 5 kaanak. Paglingon daw niya, wala na yung kanilang bahay. Oo. Ria, marami pa bang kapitbahay? Although alam natin mga kapitbahay sa ganyang mga lugar, medyo malalayo din, ano? Hindi yung parang kapitbahay sa mga urban areas. Marami pa. Gaano pa karami ang mga bahay na nasa ganyang sitwasyon ngayon at nanganganib? Sa tingin mo, yung unang tingin mo pa lang parang pag hindi pa tumigil ang pag-ulan, guguho din ito. Yun ang tinanong natin sa incident commander na official din ng barangay, no? Kinamin niya na nagulat sila kasi yung lugar na kinatitirikan ng bahay na gumuho o naging subject ng landslide dito sa Sitio Upper Banaba, hindi siya classified as flood-prone o landslide-prone areas. So, kailangan nilang mag-reassess ngayon. Kasi nga gaya ng sinabi ko, yung lone survivor ng pamilya, 24 years born and raised here daw siya dito, at wala ni isa sa mga kapitbahay niya nagkaroon ng insidente ng flash flood o kaya ng landslide. So, nagulat sila na ganun ang nangyari. Tinanong natin yung kagawad, yung incident commander, kung anong tingin niya, bakit nagkakaganon ngayon dito? Dahil ba sa development? Sabi niya, hindi rin niya masabi, kaya kailangan magkaroon muna sila ng reassessment. But ngayon, ang kanilang atensyon ay nakatuon muna sa paghahanap nitong 3 nawawala. Okay. Ria, sige. Ria, okay. Updates mamaya pa, no? Pero maraming salamat sa oras mo at ingat po kayo dyan. Yan po si Ria Fernandez, ang ating News 5 correspondent na nandyan ngayon sa Upper Banabas, Antipolo.